Good morning, Royal Class! Hindi pala yun. Again. Good morning, Royal Class. Ano ba yun? What's up, mga Mawinias? This is the Princess of the Universe, Maui Spencer. Welcome sa ating bagong channel, the Harapont YouTube channel. Okay, as promised, maglalagay po tayo ng mga contents dito na hindi natin na-discuss sa ating Princess Maui channel to make this mumunti nating panibagong channel grow, di ba? Kasi ang dami ko rin pong nire-reading mga topics and hindi ko na-discuss lahat dahil pinipilit naman natin igsian yung ating live at napakarami po talagang ganap. Alam nyo, ang ibang mga vloggers hirap silang mag-isip ng eco-content. Minsan dati nung ako'y member pa ng Ensaymada Vloggers, nagtatanungan ang lahat kung ano ang eco-content kasi nauubusan na nga, no? And paulit-ulit na yung iba. Pero ako naman, it's a matter of being resourceful naman mga ate at kuya. Tsaka dapat lang talaga aware ka sa mga nangyayari sa paligid, magaling ka din mag-research para naman po, 'di ba, hindi ka nauubusan ng itatopic. Kahit pang marites yan, go push natin. No, pero syempre, alam niyo naman, dinadaan lang natin sa biro or dinadaan lang natin sa kwela ang pagbo-vlog, pero ang usaping politics po ay malalim na, 'di ba? Malalim na topic, malalim na issue. And dapat naman po talaga nating seryosohin ang ganitong bagay kahit na mga bingi naman ang mga nakaupo. Okay? At sana po hindi bingi ang mga nasa posisyon or ang mga nasa gobyerno ngayong humihingi ng saklolo ang ating dating Pangulo. Ito po yung topic natin. Nananawagan si PRRD na siya ay tulungan. Sa ano? Ngayon po, si PRRD, habang itong vlog natin ay pinapanood nyo, kapag napanood nyo to, katatapos lang niya, ng kanyang gikan sa masa para sa masa. At hindi ko pa yun napapanood. Ang ating topic na ito ay patungkol sa kanyang sinabi nung nakaraan niyang interview with Pastor Quiboloy. I think few days ago lang yan. No? Kasi parang malimit na nating mapapanood ang ating dating Pangulo ngayon. Ang sabi nga po, baka MWF na yung schedule niya ng gikan sa masa. So, salamat naman kasi hindi kasi natin ramdam yung, 'di ba, yung care ng nakaupo ngayon, 'di ba? Yung kanyang service, yung kanyang compassion, yung kanyang leadership, hindi natin ramdam. Parang, I don't know, ano bang pinagkakabalahan niya? Kung walang mainit na issue na ikapipintas niya, hindi siya nagsasalita eh. 'Di ba? At ito nga pong anak ni PRRD na kinukuyog na ngayon ng mga kaliwa, ng mga dilawan, at kung sino-sino pong mga nakaupo, at kahit yung kaalyado niya ng nakaraang elections, di ba, ay hindi rin iniintindi ni PBBM. Di ba? Hindi niya sinasaklolohan, wala siyang imik, hindi niya pinagtatanggol. So, eto nga po at humihingi ng saklolo ang ating dating Pangulo. I guess, patungkol din po ito sa 'di ba, sa panggigipit sa kanyang anak and sa pagwawalang hiya kay VP Sara as a whole. Dahil si VP Sara po talagang kinukuyog sa kanyang confidential funds, inaakusahan na 'di ba kinurakot ang nakaraang confidential funds niya na galing naman sa opisina ng President Bongbong Marcos Jr. Pero si VP Sara lang ang kinukuyog, lalo na ng mga Ensaymada Vloggers. At dahil sa pangkukuyog ng sama-samang supporters ni PBBM, ng mga bulagers at mga loyalisa, plus yung mga dilawan, plus yung mga makakaliwa, ang magiging confidential funds ni VP Sara next year for DepEd and OVP ay mukhang tanggal na. Okay, ano bang klase ito? Ay maliwanag naman pong sinabi ni VP Sara kung saan niya gagastusin ng confidential funds. Pero pinipilaya ng ating pangalawang Pangulo. Kapag hindi na ibigay yung kay VP Sara, hindi magiging maganda or hindi magiging smooth sailing yung kanyang paglaban sa mga recruiters. Alam niyo naman po ang target ng mga NPA, ng mga terorista, ng mga kaliwa ay ang i-recruit ang mga mag-aaral, ang kabataan, ang mga learners, di ba, mga estudyante na gustong-gustong protektahan lang naman ni VP Sara since under sa kanya yan. Kumbaga, dapat nasa protection niya ng DepEd Secretary. At yan nga po ay ibinigay namang trabaho kay VP Sara ng Pangulo pero hindi ko alam kung bakit hindi niya suportado ngayon. Kaya naman po si Pangulong Duterte humihingi na ng saklolo. Hindi kay VP Sara lang kundi para ipa-audit ang ginagastos, di ba? Ang liquidation ng budget ng mga walang hiyang kongresista
na pumuputakti kay VP Sara. Sabi nga po ni Tatay Digong, kami na ni Inday ang una yung i-audit, basta dapat lahat i-audit. Ngayon, ang COA na bahag ang buntot sa mga kongresista at mga politiko. Sa tingin nyo ba susunod? Takot ang mga yan. At never pa po yatang na-audit ang kongreso ng COA, di ba? Sa takot lang ng COA siguro na mabawasan ang kanilang budget, I don't know. Pero dapat at trabaho naman po kasi ng COA na i-audit ang lahat ng, 'di ba, opisina ng gobyerno, ng ahensya. So bakit hindi nila ginagawa? At sa tingin ni Tatay Digong, hindi makikinig sa kanya ang COA. Kung todo nilang sinisiraan si VP Sara nitong mga kongresista ng mga politiko na winawaldas ang pera ng taong bayan, binubulsa, kinukurakot, o pwes, gusto ni PRRD buksan ang records, di ba? O sige, tingnan natin kung sino ang talagang may ginagawang kalokohan. Ngayon, si PRRD kasi wala ng pwesto sa gobyerno, walang power, so kaya nananawagan siyang tulungan. Ito nga po yung post. Ayan nga, sinabi niya, I'm just a plain citizen of this country. Wala na siyang posisyon no? Ordinaryong mamamayan na lang ang dating Pangulo. I do not want my country destroyed. But despite na siya'y ordinaryong tao, ayaw niyang masira ang ating bayan. Ay, Diyos ko po, ay pinapahamak tayo ngayon ng nakaupo Ayun nga, nandito na yung mga sundalo ng Anemika. Ay mahilig makisali sa gulo yan. Ay kapag ginantihan ng Anemika at nandito sa Pilipinas, durog pati tayo. Good luck, Philippines. I do not want the military to go to a coup d'etat. Ayaw daw niya magkudeta ang ating mga kasundaluhan, no? I'm just asking the military to help me. Ayun na nga po yung word. Help me. Tulungan niyo ko na i-pressure ang COA na ayaw maglakas loob na banggain ang Kongreso na nagtanggal ng confidential funds ni VP Sara. Kongreso na merong extraordinary expenses. Wala daw silang confidential funds pero meron silang extraordinary expenses. At meron din silang traveling expenses. Wow, ang mga mambabatas kailangan palang mag-travel. Bilyon-bilyon yun ha. At kung ano-ano pang mga malalaking milyones na budget, wala namang pork barrel, ay may iba naman palang paraan para sila makahawak ng bonggang-bonggang salapi na pera ng taong bayan. I-pressure daw natin ang COA, Commission on Audit, kasi hindi ko na kaya. Magtatatalak man si PRRD sa gikan sa masa para sa masa, hindi magtetengang kawali lang po. Hindi makikinig ang COA. Hindi sila susunod kay PRRD, ang Commission on Audit, para imbestigahan kung paano ginagastos at karapatan naman po ng lahat ng mamamayan yan malaman kung paano ginagastos ang pera natin. Uy nga pala, sinagot-sagot si PRRD ng isang mambabatas Hoy, magpasalamat ka sa amin sa Kongreso. Parang ganun ang sabi ng, may umimik taga lower house. Sabi, na-survive mo ang pandemic or na-survive, parang ganun yung message ng isang mambabatas. Na-survive mo ang pandemic dahil sa amin. Inaprubahan namin ang budget mo. Siguro, noong 2020 at saka 2021, yun yung taon ng pandemic Kumbaga na-survive daw ng Administrasyong Duterte ang pandemic dahil sa tulong daw at pag-approve daw ng budget ni PRRD ng Kongreso. Parang utang na loob pa daw ni PRRD sa Kongreso kung bakit nag-succeed ang kanyang administrasyon. Ay teka muna, bakit pera ng Kongreso yung binudget for pandemic? Yung pinambili ng bakuna, yung pinambigay ng ayuda, pera ng Kongreso? Ang alam ko, pera ng taong bayan yun. So bakit may utang na loob si PRRD sa Kongreso? Pera ba nila yun? Diba? The audacity. Anyway, so tumalak man ng tumalak si PRRD, hindi na siya pakikinggan ng COA. Magbubungol-bungulan, di ba? Lalo takot ang COA sa Kongreso. Kaya nananawagan si PRRD sa mga militar. Ayaw ko naman kayo'y magkudeta. Kasi ang kudeta parang illegal na na pagpapatalsik yan sa nakaupo. So, i-pressure na lang daw ang COA. I-pressure, kulitin, di ba? Pilitin na i-audit ang lahat ng opisina. Opisina ni Tamba, opisina ng iba pang kongresista, lahat-lahat. Total, pinupulaan nila yung anak ni PRRD, di ba? Na
winaldas yung pera, yung 150 million, 125 million last year na confidential funds, inubos daw within 11 days. O di i-audit. O, di i-audit. Pati daw yung kay PRRD na nakaraan. Nga pala, yung mga Ensaymada vloggers sabi, bilyon-bilyon din yung budget ni Duterte noon, sa Davao. O, tingnan nyo naman ang Davao ngayon, di ba? Ang tahimik. O, kasi nagamit ng maayos yung budget or yung pondo. Ay ngayon, billion-billion yung budget ni PRRD for confidential funds nung term niya. Ay ano bang meron nun mga ate at kuya? Marawi siege. Nagtagumpay ang gobyerno natin na patalsikin yung ISIS sa Marawi. May pagsabog ng bulkan, nag-pandemic ng 2 taon, nagamit ng maayos ang confidential funds ng Pangulo. Ay bakit ang laki-laki ng confidential funds ni PBBM ngayon? Wala naman ang pandemic. Wala naman ang Marawi siege. Right? Wala namang banta sa Pilipinas. Ay meron yata, parang yung Hamas mukhang gustong pasukin ng Pilipinas. Pati yung mga yung itong Afghans, right? So, kung hindi kaya ni PRRD i-pressure ang COA, sa tingin niyo ba tutulong ang militar? Sa tingin niyo ba makikinig ang militar kay PRRD? Dati niyang hinawakan ang militar Ang mga uniformed personnel, ang ating mga kasanduluhan, police, lahat na dating under sa kanya. Ngayon, under na kay PBBM. So, sino ang pakikinggan sa dalawa? Si PBBM o si PRRD? At sino sa dalawang ito ang mas maganda ang pamamalakad? Sino ang dapat matakot sa auditing? Kasi kung si PRRD willing magpa-audit ng ginastos niya ng mga nakaraan, si PBBM ba willing ding magpa-audit? Si Tamba willing magpa-audit? Naku, si PBBM may mga pa-concert sa Malacanang. May panonood ng Formula 1 race sa Singapore. Magkano ang ginastos sa napakaraming biyahe? Babiyahe na naman papuntang Saudi ngayong October. Willing ba siyang magpa-audit? Pati si Tamba willing kaya? Si Butod, kailangan din bang i-audit? I-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.